Mga minamahal kong kapatid, punong-puno ang Biblia ng mga propesya at aral, at kasama rito ang mga salita tungkol sa katapusan ng mundo. Ang pagintindi sa mga pahayag na ito ay nagpapalakas ng ating pananampalataya at nagbibigay ng gabay sa ating pamumuhay ngayon. Sama-sama nating alamin ang katotohanan tungkol sa mga huling araw at ang kahulugan nito para sa atin. Sinasabi sa Mateo 24:30, at makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mga ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Hindi magiging sekreto ang pagbabalik ni Kristo, kitang-kita ito ng lahat, puno ng kapangyarihan at kaluwalhatian. Isipin ninyo, bubukas ang langit at bababa ang anak ng Diyos, si Jesus, kasama ang mga anghel. Hudyat ito ng katapusan ng mundo at ang pagsisimula ng kanyang walang hanggang kaharian. Sinasabi naman sa 1 Thessalonica 4:16, sapagkat ang Panginoon mismo na may hudyat, na may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, ay bababa mula sa langit, at ang mga patay kay Kristo ay unang magbabangon. Maririnig sa buong mundo ang trumpeta ng Diyos, at ang mga yumaong sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muli para salubungin siya sa langit. Ang pagbabalik ni Kristo ang ating pinakamalaking pag-asa. Kaya't mabuhay tayo ng may pananabik. Hinihintay ang maluwalhating pagbabalik ng ating Panginoon at tagapagligtas. Sinasabi sa pahayag 20:11-12, at nakita ko ang isang dakilang puting trono at ang nakaupo rito. Mula sa kanyang presensya ay tumakas ang langit at ang lupa, at walang lugar na natagpuan para sa kanila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakatayo sa harap ng trono, at binuksan ang mga aklat, at isa pang aklat ang binuksan, na ang aklat ng buhay, at hinusgahan ang mga patay ayon sa kanilang mga gawa, na nakasulat sa mga aklat. Malinaw at nakakamangha ang larawang ipinakikita rito. Ang araw ng paghuhukom ay isang dakilang pangyayari na magaganap sa hinaharap. Lahat ng tao, mula noon hanggang ngayon, ay tatayo sa harap ng trono ng Diyos. Walang makakaligtas, walang makakatakas sa paghuhukom na ito. Ang bawat isa ay haharap sa Diyos at susuriin ang kanilang mga buhay. Susuriin ang ating mga buhay at hahatulan tayo ayon sa katuwiran ng Diyos. Ang bawat gawa, mabuti man o masama, ay isa sa alang-alang. Nasa aklat ng buhay ang mga pangalan ng lahat ng tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. Ang mga pangalan na naroon ay magpapatunay ng kanilang pananampalataya. Sila lang ang makakapasok sa kaniyang kaharian. Ang mga tapat na mananampalataya ay tatanggapin sa walang hanggang kaligayahan. Hindi dapat katakutan ng mga mananampalataya ang araw ng paghuhukom. Sa halip, ito ay dapat nilang asahan ng may pananabik at pag-asa. Bagkus, dapat natin itong hintayin ang araw na kikilalanin tayo ng ating Panginoon sa harap ng lahat. Isang araw ng pagdiriwang at pagkilala. Kaya't mabuhay tayo na may kabanalan at katuwiran. Hinihintay ang araw na harap tayo sa Diyos ng walang takot o hiya. Mabuhay tayo ng may layunin at pananampalataya, sapagkat ang ating mga gawa ay may kahalagahan sa harap ng Diyos. Sinasabi sa Lucas 21:11, at magkakaroon ng mga malalaking lindol, at sa iba't ibang lugar ay magkakaroon ng mga tagutom at salot. Magkakaroon ng mga nakakatakot na pangyayari at mga palatandaan mula sa langit. Nagbabala si Jesus tungkol sa mga mangyayari sa mundo bago siya bumalik. Ang mga babalang ito ay hindi dapat ipagwalang bahala. Ang mga lindol, tagutom, salot, at mga nakakatakot na pangyayari sa langit ay tanda ng papalapit na katapusan. Ang mga ito ay mga paalala na ang ating mundo ay hindi permanente. Ang mundong ito ay may katapusan. Lilipas ito, at masusunog ang lahat ng narito. Ang mga kalamidad na ating nararanasan ngayon ay mga paalala ng katotohanan ito. Paalala ang mga kalamidad at kaguluhan ngayon na totoo ito. Ang mga ito ay mga babala na dapat nating seryosohin. Babala ito na malapit na ang katapusan ng mundo, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ngunit sa gitna ng kaguluhan, may pag-asa pa rin. Huwag mawala ng pag-asa ang mga mananampalataya. Ang ating pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng lakas.
Tandaan natin ang pangako ni Jesus sa Juan 14:27, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo." Ang kapayapaan ni Kristo ay naiba. Huwag mabagabag ang inyong puso at huwag matakot. Ang kapayapaan ni Kristo ay higit pa sa kawalan ng gulo. Ang kapayapaan ni Kristo ay higit pa sa kawalan ng gulo. Ito ay nagbibigay ng lakas at tibay sa gitna ng mga pagsubok. Ito ang kapayapaang nagpapalakas sa atin sa gitna ng mga problema sa buhay. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, ang kapayapaan ni Kristo ang ating sandigan. Sa pahayag 21:3-4, mababasa natin ang mga salitang ito ng pag-asa. "At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, narito ang tolda ng Diyos ay nasa mga tao, at siya ay maninirahan sa kanila, at sila ay magiging kanyang mga tao, at ang Diyos mismo ay magiging kasama nila bilang kanilang Diyos, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Ang bawat patak ng luha ay mawawala, at ang bawat sugat ng puso ay gagaling. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni ng pagdadalamhati, ni ng pag-iyak, ni ng sakit, sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na. Ang lahat ng sakit at paghihirap ay maglalahog. Isipin ninyo ang isang mundong walang sakit, lungkot, o kamatayan, isang lugar kung saan ang bawat isa ay malusog at masaya, at ang bawat bata ay naglalaro ng may kagalakan. Isang mundong kasama natin ang Diyos, at tayo ay magiging mga anak niya. Isang komunidad na puno ng pagmamahalan at pagkakaisa, kung saan ang bawat pamilya ay magkasama. Ito ang pangako ng bagong langit at bagong lupa, isang lugar ng walang hanggang saya at kaluwalhatian, isang tahanan na puno ng liwanag at pag-asa. Lilipas ang langit at lupa na yon, pero gagawa ang Diyos ng bago, isang perpektong tahanan para sa kanyang mga anak, isang bagong simula, isang bagong pag-asa. Sa bagong Jerusalem, ang lungsod ng Diyos, ay wala ng gabi, dahil ang liwanag nito ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang bawat sulok ay puno ng liwanag, at ang bawat hakbang ay puno ng pag-asa. Nagbibigay ito sa atin ng pag-asa, at lakas sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Ang pangakong ito ay nagbibigay ng tibay at tapang sa bawat hamon na ating hinaharap. Alam natin na ang mundong ito ay hindi ang ating tunay na tahanan. Tayo ay mga manlalakbay lamang, patungo sa isang mas magandang lugar, isang tahanan na walang hanggan. Sa Mateo 24:44, ipinapaalala sa atin ni Jesus ang kahalagahan ng pagiging handa, kaya't maging handa kayo, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Hindi natin alam kung kailan babalik si Kristo, pero dapat lagi tayong handa. Ang pagiging handa ay hindi pamumuhay sa takot, kundi pamumuhay ng may layunin at katapatan. Ginagawa ang kalooban ng Diyos sa lahat ng bagay. Paano tayo maghahanda para sa pagbalik ni Kristo? Una, dapat sigurado tayo sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Pangatlo, dapat nating ibahagi ang mabuting balita sa iba, para marami pa ang maligtas. Ang pagbabalik ni Kristo ang dapat na pinakamalaking inspirasyon natin sa buhay. Ito ang araw na hinihintay natin, ang araw na makakasama na natin siya magpakailanman. Kaya't magbantay at maghanda tayo, dahil malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Mga kapatid, ang mga pahayag ng Biblia tungkol sa katapusan ng mundo ay hindi dapat maging dahilan ng takot, kundi ng pag-asa at pananabik. Naway ang biyaya ng Panginoon nating Jesucristo ay sumainyong lahat.